Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload mga tagapanood dahil pinasyal ko po muna ang aking mag-iina. So back to na tayo, reaction video ulit. At pag-uusapan natin yung modern Judas ng panahon. Kilala na po natin yan mga tagapanood. Yan po yung ating bibigyan ng reaction video ngayon, no? Dahil sinasabi sa balitang ito o sa video na to na gagawin natin ng reaction na si BBM ay gumanap na makabagong Judas dahil sa ginawa niya kay Pangulong Digong Duterte. Pero meron naman isang professor pa man din mga tagapanood na kinakampihan si BBM at sinasabi na yung pagbaba daw ng trust rating ni PBBM ay normal lang at makakahabol pa daw siya, tataas pa ulit yung trust ratings ni PBBM. Nangyayari naman daw ito sa lahat ng presidente na mababa ang trust ratings, negative, tapos tumataas pagkalipas ng mga panahon. As if naman yung mga presidenteng kinukumparahan niya katulad ni Pedelbe Ramos at saka ni Ma'am Gloria Macapagal Arroyo may ginawang pagtatraidor sa bayan o binenta niya yung ating soberanya. Wala namang ganun 'di ba? Malayong malayo sa ginawa ni Bongbong Marcos kaya bumaba yung kanyang trust ratings at wala pong ginawa yung mga dating pangulo na yon na nakapokus lang sa pagpapabagsak ng iisang tao, ng iisang pangalan. 'Di ba? Kaya malayong malayo po. Pero siyempre, dahil pananaw po ng isang professor 'yan na sobrahan po siguro sa talino kaya naging tanga na, pagbigyan na po natin siya at simulan na natin ang ating reaction video. Galing po ito sa channel ni Showbiz Chikadoro, mga tagapanood. Sinabi ng political analyst na si Professor Edmund Tayao na may 3 taon pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pahusayin daw ang kanyang mga survey number. Sa isang panayam sa agenda ng Bilyonaryo News Channel noong April 16, tinanong ng host na si Gerd Kyle si Tayao kung mapapabuti pa ang mga survey number ni Marcos. Oo naman, nakita natin yan as far back as FDR, Fidel Ramos, time. Even the very negative approval rating of former President GMA, Gloria Macapagal Arroyo, naging siso din yung kahit papaano kahit negative umaangat, bumababa din, sabi ni Tayao, President and CEO of Political Economic Elemental Researchers and Strategists. And we've also seen this as far as the late President Noynoy Aquino and even the presidency of ERAP, Joseph Estrada, so there is still time. Lalo na kapag hindi naging successful yung gustong mangyari ng kalaban nila na magkaroon ng people power revolution at matanggal si Pangulong Marcos. Meron pang 3 taon na tinitingnan ka-improve ang numbers of the president, dagdag pa niya. Nabanggit din ni Tayao na ang bilang ng vice-presidente ay higit na mas mahusay kaysa sa Pangulo. Gustuhin man natin o hindi, ang focus ng publiko ay ang presidente at lahat ng nangyayari sa bansa, negative or positive sa presidente yan tinitingnan ng tao kaya natural yan, dagdag pa niya. Isang tanong lamang muli sa mga komunikasyon kung paano kontrahin ang mga peking balita sa huli at tiyak na hindi ang pinakamaliit. Sinusubaybayan namin ang mga operasyon sa social media at nalaman namin na ang mga pinagmumulan ng fake news ay hindi lamang limitado sa Pilipinas sa paraang may mga dayuhang interes na kasangkot din sa sama-samang pagsisikap na siraan ang gobyerno, dagdag pa ni Tayao. Subalit, hindi binanggit ni Tayao na ang dahilan talaga ng pagbagsak ng rating ni Marcos Jr. ay hindi ang fake news kundi ang patuloy na pagbanat at pagpapabagsak nila sa mga Duterte. Partikular na kay former President Duterte na natapos ang termino sa pagkapresidente na hindi man lang bumaba sa 50% ang trust rating. Ang tingin talaga kasi ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos ay isang Judas, kaya kahit mahal na araw ay viral pa rin siya bilang gumaganap na Judas sa makabagong panahon. Ayon nga sa opinyon ni Dio Rafael Ratunil ay, A Judas in Power, open letter to the President by Dio Rafael Ratunil. You were supposed to redeem your family name. Roddy Duterte gave you his blessing, you were elected, even though he saw you as weak. He gave your father the honor of a proper burial. That was your chance. You had the opportunity to match Digong, maybe even surpass him. The power was in your hands. You could have used that power to lead the Philippines into a new golden era.
If the drug war wasn't your path, you could have focused on healthcare and agriculture, something to ease the burden of ordinary Filipinos. The potential was there. Everything was within your reach. But you chose to waste it. Instead, you used your power to silence your critics. You persecuted your enemies. You left your Vice President Inday Sara hanging. You stood by as your cousin trampled our constitution. You stained our sovereignty with your silence and submission. You betrayed the very man who had done so much for this country and his countrymen. But worse than that, you betrayed us, the Filipino people. You made us a promise to make our lives better. And yet here you are, obsessed with tearing down a single family. All for what? For power, but you already had it. If only you had stayed focused, done your job, and led with heart, we might have celebrated you. You could have ended your political career in glory. We might have loved you so deeply that history would have forgotten the sins of your family. But instead, because of your choices, we will remember you, not as a redeemer, but as someone who outdid the sins of his father. Our modern Judas Iscariot. Alam mo po, Prof. Camote, kahit ano pong sabihin nyo na mayroon pang 3 taon si BBM para tumaas yung trust ratings niya, ay hindi po mangyayari yan. Dahil pagkatapos nitong election na to, ang focus naman ni PBBM ay kung paano na naman mapa-impeach si VP Sara Duterte. Galitin ng mga tao para yung gusto ninyo, yung sinasabi nyo na mag-people's power, matupad. Kapag nangyari na nagkaroon ng people's power, anong gagawin nito ni PBBM? Sasabihin niya, magulo na ang bansa, kaya magdedeklara ng martial law. So hindi siya makakababa sa pwesto. Yun lang naman po talaga ang hinihintay nito ng mga ulupong na to na gawin ng taong bayan. Kaya sobra yung ginagawa nilang panggigipit doon sa taong mahal ng taong bayan. At wag mong ikukumpara, Prof. Camote, ang pagbaba ng trust ratings ni PBBM doon sa mga naunang mga presidente, dahil yung mga yon wala pong ginawang kahudasan sa Pilipinas. Hindi po katulad nitong pinagtatanggol mo ng Agba na malaki po ang kasalanan sa taong bayan. Hindi niya na nga tinupad yung pangako niyang saganang pagkain, mababang presyo, naggumawa pa siya ng isang napakalaking kalokohan, at yun yung pag-surrender ng soberenya natin sa mga banyaga. 'Di ba, mga tagapanood? At kung sinasabi naman nito ni Prof na makakabawi pa si PBBM sa 3 taon na natitira niya sa panunungkulan, managinip ka ng gising, dahil hindi mangyayari yan. Dahil yung mga tao, hanggat hindi nakakauwi si Tatay Digong Duterte at hanggat hindi siya gumagawa ng mga proyektong mapapakinabangan ng taong bayan at hanggat hindi niya kayang matupad yung mga pangako niya patungkol sa ating pagkain, ay mananatiling mababa ang trust ratings nitong ni PBBM. At oo, tama ka naman doon na nakapokus yan sa presidente dahil siya yung nakapront dyan at hindi yung vice presidente. Kaya nga lang po, galit yung mga tao talaga sa kanya. Instead kasi na magtulungan sila ng vice presidente pagandahin yung bayan natin, ay ang ginagawa niya ay nakipagtulungan siya sa pinsan niya para maubos yung kaban ng bayan at pabagsakin ng mga Duterte, pagbintangan na nagnanakaw. Ang hinahabol nilang pera is 125 billion, samantalang yung mga budget na binibigay nila doon sa kaalyado nilang congressman ay billion. Pero wala ka naman nakikitang mga magagandang proyekto na nagawa nila sa kanilang mga lugar. Puro lang sila paayuda. So ano mangyayari dyan sa ayuda na yan kung wala namang long term na pinakasolusyon sa problema natin? Katulad niyang flood control na yan, mga tagapanood, at yung pagpapatuloy sa build project na yan na naumpisahan na sana. Sabi niya itutuloy, hindi niya namang ginawa. Idagdag pa dyan, mga tagapanood, yung pagpapaliwanag nila saan yung mga budget na pinagkukuha nila, lalong-lalo na dyan sa PhilHealth, at saan nila dinala yun. Iyon dapat ang atupagin nila bago manira sa ibang mga politiko, bago nila
pabagsakin yung mga politiko na alam naman nila na mahigpit nilang kalaban. Huwag po ganon. Pagtuunan nyo ng pansin, kayong mga nasa gobyerno, Presidente Bongbong, pagtuunan mo kung paano mo siserbisyuhan yung Pilipino, hindi kung paano nyo papabagsakin yung mga Duterte.